Bakit ganyan? Ang daming bula. Why po? Para maalis po lahat ng germs. Aksayado ka. Sorry po. Hinatid ni Aling Cathy sila Caroline at Irene sa magiging kwarto nila na agad tinanong na Irene kung magkasama sila ni Caroline doon at agad namang sinabi ng matanda na obvious na yon, sabay umalis na siya. Habang naiinis si Gina nang sabihin ni Carlo na trinitrain ni Aling Cathy sila Caroline at Irene na pinaliwanag ng anak niya na pinaparusahan sila ng papa nila, pero giniit ni Gina na hindi yun yung case, na yun lang ang gustong palabasin ni Wilson dahil kilala niya si Aling Cathy na siya ang nag-train sa papa niya, na agad namang sinabi ni Carlo na hayaan na lang nila, pero umalma pa rin si Gina dahil ang pagkakaintindi niya ay pwedeng si Caroline or Irene ang magte-take over ng kumpanya, na hindi niya maintindihan kung bakit nagsasayang siya ng panahon na i-train ang dalawa, na sinita naman siya ng anak niya at sinabing pinagkakatiwalaan din naman siya ng papa nila bilang operation manager, na siya ang nag-o-oversee kila Caroline at Irene. Pero sinaad pa rin ni Gina na hindi siya pinadala kay Aling Cathy upang i-train siya. Habang sa pag-uwi naman nila Cindy at Bettina sa mansyon ay nakiusap siya sa anak niya na kailangan niyang humingi ng pabor, na kailangan na nilang itigil ni Edward ang paghahanap sa mga hacker, na kinagulat ng dalaga at tinanong niya kung anong dahilan, sabay tinanong niya kung napatunayan na ni Cindy na si Charles Stone ang nag-hack sa GLC Bank kaya pinapatigil na ng mama niya. Pinaliwanag naman ni Cindy na hindi din niya alam kung sino, kaya naguluhan si Bettina kung bakit kailangan niyang ipahinto dahil yun lang ang chance niya na patunayan sa papa nila na kaya niyang maging chairman ng GLC. Tinanong naman siya ni Cindy kung papaano kapag tama sila na si Charles Stone ang hacker, na agad namang sinabi ni Bettina na papatunayan nilang ang kuya niya talaga ang may gawa, na nagalit si Cindy dahil magagalit sila kay Charles Stone na magagawa nilang itakwil, na agad namang sinabi ni Bettina na kung anong tama ay gagawin nila, sabay iniwan niya ang mama niya, pero sinundan siya ni Cindy at sinabing walang saktong bagay sa pamilya nila. Paglabas naman ni Caroline sa banyo ay tulog na si Irene, na sinarili niya yung kama nila, kaya no choice na kinuha niya ang mga unan niya, sabay na alala niya sila Lola Nene kung kumusta na sila. Madaling araw pa lang ay pumasok na si Aling Cathy sa kwarto nila, na binatingting niya ang takip ng kaldero para magising silang dalawa, na kinagulat nila, sabay sinabing kailangan na nilang bumangon. Pagtingin nila sa labas ay madilim pa, na umalma si Irene na madaling araw pa lang, sabay humiga ulit, kaya sinabihan sila ni Aling Cathy na hindi sila prinsesa doon, sabay binatingting pa ang takip ng kaldero, kaya wala nang nagawa sila Caroline at Irene kundi bumangon na, at cellphone pa na Irene ang una niyang hinanap. Habang maaga ding bumangon si Bingo, na nag-almusal lang siya ng saging, na saktong kakauwi naman ni Munching mula trabaho niya, kaya nagulat siya nang aalis na si Bingo na kahit madaling araw pa lang. Unang sabak naman ni Caroline ang pag-iipon ng basura mula sa tira-tirang pagkain at mga bulok na gulay, na talaga namang nangdiri ito, pero wala siyang magawa kundi sumunod sa utos sa kanya. Habang mangunguha naman si Bingo ng mga bagong pa-order niya na paninda, kaya tinawagan na lang niya si Lola Nene na hindi na siya nakapagpaalam pa dahil tulog pa ang matanda. Sakto namang nagtapon si Caroline ng basura, na napaupo ito at yumuko, na saktong napadaan si Bingo na tumigil pa siya, pero sinabihan niya ang sarili niyang mag-move on na siya kay Caroline dahil parang si Caroline ang nakita niya, pero hindi ito makapaniwala dahil nasa tabi siya ng mga basura, na hindi niya alam na si Caroline ang dalagang yun. Nang umalis naman si Bingo ay nasulyapan din siya ng dalaga, pero hindi niya sigurado kung siya si Bingo. Habang sa paglabas ni Caroline na nakabihis na ito ay napaupo ito sa harapan ng restaurant, na saktong mapapadaan si Bingo, kaya makikita niya ang dalaga at lalapitan niya ito. Magkikita na ulit silang dalawa at lagi na silang magkikita dahil doon nangunguha si Bingo ng mga paninda niya. Papaano matutulungan ni Bingo si Caroline sa paghahanap niya sa hacker na si Jaime, na siya ang binayaran ni Edward dahil a-attend sila Bingo at Snoop ng free digital marketing seminar,
na si Jaime mismo ang facilitator. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.